In a world filled with temptation, Yan, kaya kunyari mukhang pagod na pagod ako dapat ha. Lagyan mo ako sa mukha mismo. Kasi mukhang peke eh. Kailangan ano. Sige, sige. Yeah, game. Sige, go. Game. Game. there is one challenge that changed not just your body, Okay, tinga ka. Patingin nga. but your entire life. Will Ninong Rai conquer it, or just surrender to temptation? Good set. Tanga ka talaga, Ninong Rai. Ano ginagawa mo dyan? Di pa tayo tapos sa voiceover, ha? Good set. Bayad ako dito, ha? Pupuntahan kita sa bahay mo. Pagod ako. Sarap ng workout ko. Good set. Good set. Kailangan, lamos lang ako. Workout gabi na natapos Oo. Haba kasi ng workout ko eh. Kasi ano yun? Parang 400 reps kasi yun. Shit! 400 reps, tapos anywhere between 50 to 70 sets. Okay, tinga ka. Pagkatapos ating mag-workout, alam ko, marami sa atin, alam mo yun, New Year's resolution, magpa-healthy, palain ang katawan, magpapayat, magpalakas, di ba? Kasi kailangan natin yan, taon-taon natin sinasabi yan. Pero ikaw, sinabi mo, ngayong taon, totoo na talaga. Si Asyo nga nagre-reklamo eh, purong-puno na naman daw sa gym. Ang dami na naman daw tao sa gym. Pero after 2 weeks daw, mawawala naman daw yun. Sabi niya, malamang katulad kita na nagtatry healthy, pero alam din naman natin na hindi lang naman kasi sa exercise yan, nasa nutrition din yan. Hindi ako magbibigay dito ng mga, don't take my word dito sa mga nutrition na sasabihin ko kasi hindi naman akong pinaka-healthy tao. Pero alam natin lahat na ang oatmeal ay healthy, pare. Ngayon, bakit siya healthy? Marami tayong pwedeng kunin na sagot sa internet, pero basahin natin sa likod. Basta healthy to. Oo, alam nating healthy lahat to. Mataas ang fiber, ganyan. May protein ba to? Basta meron protein. Ang hindi siguro alam ng nakararami, merong iba't ibang klaseng oatmeal. Papakilala ko sa inyo. Ito siguro yung pinakakilalang oatmeal. Alam ko yung yung brand na madalas na ginagamit natin, Quaker Oats. Yun yung madalas mabibili dyan, di ba? Ito yung nabili ni ni Rani, di ba? Ito yung instant oats, pare. Tignan nyo to. Medyo parang durug-durug na siya, di ba? Ito yung pinaka-popular. Hindi, ito yung pinaka-popular. Pero ito yung isa pa. Ito ay kung tawagin ay rolled oats. Ngayon, ang hindi alam ng nakararami ay meron pang isang klaseng oatmeal. Ito yun, steel cut oats, pare. Steel cut oats, hindi ito masyadong nakikita sa grocery, sa healthy options pa namin bilhin ito. Mahirap hanapin to. Para siyang bigas. Okay. Diba? Ayun, tinan nyo mabuti. Oo, butil-butil siya. Anong pinagkaiba niyang mga yan? Ito ang pinaka-raw form niyan. Hanap tayo ng hindi putol. Ito, parang bigas talaga siya. Para siyang bigas talaga. Ngayon, kung bakit steel cut, pinamitan siya ng steel, pang-cut. Ito siya, kaya putol-putol siya para mas madaling maluto. Tapos, etong rolled oats, kung di ako nagkakamali, niluto siya, in-steam siya ng konti, tapos ni-roll yung finlock. Tapos, etong instant oats, kung di ako nagkakamali, niluto, tapos tiniyo uli. Etong tatlo, mas minimally processed to, kesa dito, ito yung pinaka-process. Ngayon, ano ang benefit nun? Yung pagiging minimally and maximally processed niya. Mas processed, mas mabilis maluto. Kaya nga instant oats diba? Tapos eto, middle ground, eto, siguro pagkaani, pinuto lang, diba? Eto, mabilis maluto, eto, mas matagal maluto. Ngayon, dahil nga eto ay minimally processed, eto yung mas matagal matunaw sa katawan, siguro. Ako, diabetic ako, alam nyo naman yon. Etong dalawa, mas okay sa akin, pero mas okay sa akin to kasi mas mabagal siya mag-impact sa glucose levels ko, diba? Lahat naman siguro tayo marunong magluto ng oatmeal. Luto tayo. Yung natin luto yung steel cut oats. Matagal kasi ito Yan natin dyan. Buhos lang naman yan Tapos makukuluin Di ba? Alam natin lahat yan. That is not new to us. Tapos yung instant oats, lagay natin dito. Tapos yung rolled oats, kaya natin dyan. Konti lang yan, konti lang. So, ang pinakaalam kasi natin na form ng oatmeal is yung parang porridge. Parang lugaw style. Parang lugaw style, di ba? Tapos, nilalagyan ng prutas, minsan, asukal, di ba? Yun yung pinaka-basic. Gagawa rin tayo, no? Pero, gagawa rin tayo ng iba't ibang aplikasyon para mas mag-introduce kayo ng oatmeal sa diet nyo. Halimbawa, no? Ang trip nyo talagang oatmeal, etong isa. Kasi eto yung pinaka, mas may less texture Etong instant Tapos, pinaka mas
ma-texture to. Ako actually gusto ko to kasi ma-texture talaga siya. Ito lang ang gusto mo, walang problema doon. Gagawa tayo ng paraan para ma-introduce mo sa diet mo yan, di ba? Kasi kung panay ganito yung gagawin natin, baka masuya ka. Alam mo yun? Kasi yun yung lalabaran natin di ba? So mag-oatmeal 5 ways tayo ngayon. And balikan nyo ako mamaya kapag luto na itong mga to. Yung mga oatmeal natin, wala pa 5 minuto nakasalang to. Pero yung instant natin, halos luto na. Yung iba, ganyan lang yung gusto Pwede na yan Pag pinag-stand nyo yan dyan, actually, papatayin ko na yan. Ngayon, tinan nyo itong rolled oats natin. Yan, wala pa. Malayo-layo pa yan. Lalo yung steel cut natin, pre. Yan, malayo pa talaga yan, di ba? Sakit na katawan ko. Nag-gym kasi ako. Pero alam nyo ba, na pwede kayong kainin ng oatmeal na hindi luto. Kasi technically, eto ay steamed na. Tapos ni-roll nyo lang. So technically, luto na to, di ba? O, pakita ko sa inyo. Di nga lang ganong kagandahan, di ba? Kasi medyo dry siya. Pero di ba ginagawa yung overnight oats? Yes! At yun ang mismong gagawin natin ngayon. Inunahan mo ako! Overnight oats ang gagawin natin ngayon, pare. Marami pa sana akong pasakalye. Kaso naunahan ako di ba? Ay, bakit? Sakit! Nag-gym kasi ako Ito ang pinaka-paborito kong application ng oats. At ginawa na natin to dati, pero this is worth repeating. Bowl. Lagyan nyo ng oats. Pwede rin dito instant, pero ako gusto ko itong roll. Actually, para lang Pagaluin mo. pagsabayin natin. Pagsabayin natin. Pag nagbubuhat ako, pre, sabay biceps, triceps Yan! Oo. Triceps. Biceps. Ganun yung set ko. Dalawang galing! Oo. Tapos, inaano ko pa yan, dire-deadlift ko pa yan, pare. Ayan, haluan natin yan. Ang hindi lang pwede sa application na to ay yung steel cut. Kasi kailangan talagang lutuin yon, di ba? Tapos, pwedeng gatas ang ilagay nyo, pero kung ano nyo, gusto yung oat milk, almond milk, gatas na lang, para madali, di ba? Ano lang, unti-unti lang. Tapos, eto, ang bagay na hindi pwedeng mawala sa akin. Hindi ako gagawa ng overnight oats kung gatas lang meron ako. Yogurt, pare. Ang yogurt, kahit walang yan, yung Greek style yan, yung maasim, ay pucha, pinapapa ko yan. Ngayon natin yogurt. Greek style yung nilagay natin, pero kung meron kayong masabaw na yogurt, na ang problema doon. Boss, knock-knock mo. Ay, Oo nga, Ano knock-knock? Oats o kaya oatmeal. Tapos, ay! Ang bilis naman. Who's there? Oats! Oats who? Tayo'y Oats. Isa pang gusto ko talagang gawin dito, hindi lang treat natin ang oatmeal as healthy something, which is yun naman talaga siya, di ba? Pero kainin natin ang oats as it is. Masarap kasi ang oats, regardless kung healthy siya o hindi. Ngayon, alam mo yun, kung magugustuhan mo siya, hindi for the health reasons, di ba mas maganda? Di ba makukuha mo yung benefit niya? Ngayon, kung gusto yung magdagdag ng asukal dito, pwede naman. Kung nagbabawas ka ng asukal, wag mong dagdagan. Pero ako, opinion ko dyan, na wala namang kwenta yung opinion ko kasi hindi naman ako healthy content creator. Alam mo yun? Ang akin lang, basta mapapakain kayo. Yan ang mahalaga. Kung gusto mo lagyan ng asukal yan, lagyan mo. Pero ako, asa na yun? Kaya natin ng konting honey lang. Konti lang. Kung gusto yung lagyan ng stevia, kung ano mang sweetener, ay, meron tayo dyan, pre. Tira mo na doon. Oo, pwede to, monk fruit. Nakita ko rin, ginamit na Air 1 to Kaya natin yan. May kita nyo, medyo masabaw pa siya. Mas matagal nyo siyang iwan sa rep. Actually, kahit 2-3 araw, pwede nyo iwan sa rep to Wala namang problema dyan. Oo, mas i-absorb nyo yan. Ito na yung pinaka-base. Ngayon, from here, pwede na kayo magdagdag ng kung ano-anong gusto nyo. Ako, isa pang hilig ko ay dried fruits. Pwede kayo maglagay ng fresh fruits dyan. Aminin natin, medyo kung ikaw ay busy, medyo mahirap dagdag ng fresh fruit kasi minsan nabubulok na lang, ganyan. So, halimbawa, eto, dried mango. At hindi, iba pasas nilalagay dyan. Dried fruit din naman to, di ba? Tama. Kumain natin, haba-haba, long-long. Tapos, yung mangyayari kasi dyan, yung dried fruits na yan, medyo marirehydrate siya ng konti kasi naka-submerge nga siya sa liquid, di ba? Wala tayong oras para i-overnight oats. So, kasi kain na ako di ba? Pero at least mga 2 hours, pwede na yan. 3 oras, maganda rin. Later oats lang siya. Tama. Dahil nga mas hindi pa siya namamaga, medyo mas matagal siyang ng katawan mo, i-digest ang katawan mo, na medyo mas mangyayari doon, hindi magsaspike masyado yung blood sugar mo. So, mas okay, hindi ka magka-crash, di ba? Again, wag po kayo makinig sa mga pinagsasabi namin, ha? Nagluluto lang po kami. Kwentang gym bros lang. Kwentang gym bros lang to. Ay, ito na ba yung bagong member? Ito na. Sir, may membership fee ko dito sa gym namin, Bro, welcome sa gym namin, bro. Bro, ang lakas naman. Bro. Nagpapasikat ka, bro, ha? Bro. Dried strawberry. Kung gusto mo, pinakamadali, pasas na lang, di ba? Ngayon natin dyan. Ay, may tayo, may knock. May knock-knock tayo. Bro, may knock-knock kami dito sa gym na to. Oats o kaya oatmeal. Oo. Oh, knock-knock! Ay! What's there? Teka, nagpapasikat ka masyado, bro. Nagpapasikat ka masyado. Oats who? Oats parent ko. Okay. Ikasa mo, bro. Ay, meron pa. Who's there? Oats. Oats who? Oh, sige. Be careful.
Bro, appear tayo bro. Gusto ko yun. Hindi, appear Akala ko, sasapakin mo. Sakit. Grabe kasi workout ko. Napuri talaga yung mga muscles ko. Oh, eto, dried apricots. Iba to sa dried apricots na ginamit natin nung nakaraan, no? Mamasa-masa to, Wet. Lagay nyo. Bro, tira mo yung ding-dong ko, bro. Ay, grabe, bro. Ganyan ang ding-dong ko dito, bro. Lagay natin dyan. Tapos, pwede pa kayo maglagay ng nuts dyan. Kunin mo nga isang balot ng mani natin doon. Pucha, halo-halo nga. Mixed nuts nga to. O, ito. Pine nuts. Tanggalin ko lang yung almonds. Yan, lagay mo dyan. Pine nuts. Kahit ano, pre. Wag lang siguro ding-dong. Alam mo yun, may bawang yun eh. Pero kung gumagana sa'yo, ba't hindi, di ba? Sa almonds, maganda sana kung slivered almonds yung ilagay nyo. Yung maninipis na. Pero pwede na rin yan. Putol-putulin nyo lang. Gusto yung mabilis, dikdikin nyo. Yan. Tignan nyo, habang ginagawa natin, saglit pa lang, medyo lumapot na siya. Nabubuo-buo na siya. Habang patagal ng patagal, palagkit lang ng palagkit yan. Depende kung gaano katagal nyo ilalagay sa rep, medyo dagdagan nyo pa yung liquid ng konti. Chia seeds, lagyan nyo. Okay natin yan. Ano na lang, ito, ano to eh. Medyo naglalapot din ng konti yan eh. May dates din doon, pwede nyo lagyan ng dates. Kahit ano pre. Gusto nyo, may fresh na prutas din. Kunyari, meron kayo. Lagyan nyo yan. Ubas. Pero ang tinutukoy ko dito, hindi strict ingredients itong overnight oats na to. No excuse, pare. Saging. Gusto nyo, kasi accessible ang saging, bro. Ngayon, habang ginagawa natin yan. Okay na yan ganyan. Pwede na yan in most cases. Lalagyan na lang yan ng mga prutas-prutas. Iba naglalagay ng milk powder, ganyan. Iba-iba eh. Nabuo na. Diba? Dadagdagan mo na ng tubig yan. Yan. So kung sawa ka na sa oatmeal na may prutas, pwede ka namang gumawa na champurrado naman, bro. Yes, champurrado. Yes. Hindi na bagong idea to. Pero papakita ko lang sa inyo kasi ito yung pinaka-basic, pinaka-mabilis na paraan para magawa niyo yung mga ganyang bagay. So, ngayon, wala, cut. Yung instant oats natin, dinagay ko na doon. Hindi ko na masyado papakita sa inyo kasi alam nyo na yan. Ito ngayon yung rolled oats natin. Eh, sinasabi ko, pre, hindi na matubig yung sabaw. Parang creamy na siya, di ba? So, okay na yan. Para sa kahit anong application na gusto nyo. Ngayon, ito yung steel cut oats natin. Medyo na magalang siya ng konti, di ba? Maga nga. Ay, sorry pala. Ito na pala ngayon. Bro, ganda nun, bro. Ang maganga, bro. Grabe, maganga. Itong gagawin nga natin ng lugaw tsaka champurado. Kahit sa anong oats. Pero ako, ito na gagamitin ko ang ating steel cut oats. So, muna tayong champurado. Alam nyo na ito, madali lang to. Kuha tayo konti. Lagyan natin cocoa powder kung gusto tableya. Di ba, hala kayo. O, pre. Tira mo, champurado na agad. Di ba? Siyempre, mapait pa yan. Titimplahan natin yan. Kung gusto kung gusto yung mag-stevia dito, monk fruit, walang problema. Siguro, ang nagmamatter naman, mapasok mo sa katang may oatmeal, di ba? Basta, eto, ano rin to? Pang bata, alimbawa, kunyari, parang kang Alvin, alam mo yun? Yan. Tapos eto, like kung ginagawa sa mga matatapis sa aplikasyon, konting asin. Konti lang. At di hamak naman sa bilis malutuin kaysa sa normal na champurado. Mas healthy pa. Sobrang bilis ko, bro. Nasa warm-up ka pa lang, cool down na ako. Ay, grabe, bro. Milk powder, iba gusto? Eba, pwede rin naman, di ba? Ano, bro? Titikman na natin to. Pero, dito sa gym natin, bago natin tikman yan, sabihin natin kay Jerome, please slow mo it. Just a little bit. The perfect bite. Ang champurado, kapag kinain mo, halos di mo naman nangunguya na yung bigas. Diba? Para siya malapot na sabaw na lang. Diba? Chocolate siya malapot na sabaw. Ganoon naman ang champurado tsaka lugaw eh. Pero eto, oatmeal, meron kang mangunguya dito. Kasi nga, una sa lahat, silk at yung ginamit mo, sana nag-cornstarch ka na lang. Alam mo yun, kung gusto mo lang ng malapot, diba? May texture to. Alvin, halika dito. Tikman mo. Mira ba na, bro, ha? Champurado. Parang pag pinakain mo sa bata to. Di kikibo. Hindi, ikaw yung bata pinag-uusapan natin dito. Ako ba yung sample? Oo, ikaw yun eh. Kakainin mo to. Hindi ka magrereklamo dito. Pero baka 6 years old pa lang, may abs na ako. Hindi, pero hindi ka magrereklamo dito. Kunyari, nagchampurado ako dito. Ay, nalasahan ko. Ano yung nalasahan mo? Yung lasa ng oats talaga. Madulas. Pero, Yun, tama yung sinabi mo. Meron kasing dulas yung oats. Ito yung parang, yan. May dulas naman kasi talaga ang oats. Ayaw mo nun. bago ka lang, bakit madulas? Okay. Pero ang tanong ko sa'yo, kapag ba next time nagluto ako nito dito, kakain ka ba nito? Kakain ka na? Nakakahiya. Ano? Luto mo yun, nakakahiya. Kaya hindi mo kakainin? Hindi mo kakain. Ako okay sa akin, gusto ko yan. Gusto ko tong gantong texture, pero hindi sa lahat. Huwag natin ipilit, di ba? So, kunyari, gusto mo lang ipakain sa, try nyo yung steel cut, mas healthy pa siya ng konti, di ba? Barley to, bro, Bro, masama loob ko sa barley. Kasi meron, bro, kinuha yung video ko, bro. Sasabog daw yung chan ko sa barley, bro. Sasabog daw. Naku nga tong barley na to.
Tikman mo. Tikman mo pa, bro. So, kung sabihin hindi, kung nakita niyo po yung video ko sa Facebook na sumasabog po yung chan ko, na ako yung nag-endorse ng barley, hindi ko po ini-endorse yun. AI po yung nagsasalita nun, hindi po ako yun. Meron nun, sinundiran yun. Parang ganon. Wow, bilisan to. Napatunayan natin na maganda sa champurado and lugaw application yung steel cut. Pero for this one, para lang di makita nyo, etong rolled oats, kasi baka malamang ito yung mas madali nyong mabili, di ba? Ito yung gamitin natin sa lugaw. Ngayon lang natin yan dyan. Nilagyan ko na ng tubig para makuha ko yung tamang lugaw consistency na gusto ko. Kung gagawin nyo, umpisa pa lang, pwede nyong gisahan ng sibuyas. Parang normal na lugaw, gisahan sibuyas. Pero ito kasi, yung oats natin, sa marami application natin, kaya hindi ganun yung ginawa ko. Pero madali lang naman yan. Hinimay na manok, tira lang sa rep to, di ba? Matuto siya, pwede nga wala yan, kahit itlog na lang, di ba? Tsaka bro, protein yan. Ay, bro. Protein yan, bro. Di ba? Grow up. Bro, again hindi kami health gurus dito. Nagluluto, kusinero pa rin ako. Patis. Ang weird maglagay ng patis sa oatmeal, pero promise gagana yan. Kung chicken stock ang ginamit nyo dyan, sa panluto ng oatmeal, di okay na, pero pag wala, ayan. Nor chicken powder, pare. Tapos di ba kapag lugaw or scaldo, may luya. Kung sa umpisa pa lang naisip nyo na lugaw yung gagawin nyo, di maggisa kayo ng luya. Pero kasi mas madali magtago ng dried spices. Dried ginger. Lagyan nyo. Ano pa ginigisa doon? Onion powder. Garlic powder. Di ba may lugaw talaga siya, legit? May lugaw. May lugaw. Di naman na kailangan to, pero para kompleto ang lugaw vibes natin. Spring onions, damihan nyo. Crispy garlic, bro. Tapos, kung katulad ka ng mga bro doon sa GC namin, di ka pa kasi pwede sa GC namin. May itlog yan, bro, kasi nakikita ko sila, may baon sila, 12 itlog, bro. Pero pre, legit, tingnan nyo. Mukhang kusing gawlo, mukhang lugaw, di ba? Mukha siya masarap, pero paano natin malalaman kung masarap ba talaga? Bro, tikman na natin yan, pero Jerome, slow mo muna. Pero konti lang, bro. Perfect bite. Di ba sabi mo, nakatim ka dati ng instant lugaw na oatmeal? Sabi mo, lasa yung pagiging oatmeal niya. Halika dito. Pero lugaw na lugaw to. Di ba? Lugaw na lugaw yung lasa niya. Di ba? Nandun talaga siya. It is there. Toko at baboy na lang. Sumpya. Sumpya. Gusto mo sumpya? Di ba? Hindi. Kamusta yung texture? Okay naman siya. Pero lugaw. Parang lugaw na. Hindi. Nandun pa rin ba yung bite ng oatmeals para sa'yo? Wala na. Wala na. Pasado kay Alvin to. Maharap. Pasado sa'yo to. Masarap to, bro, Masarap, bro. Ang bilis lang, di ba, bro? Ay, 3 AM ka gumising? 2 AM ako gumising, bro. Kasi gym agad ako. 4 hours ako mag-gym, Tsaka kala mo ginisa na rin. Bro. To be fair, malaki yung ambag sa lugaw vibes nung crispy garlic tsaka spring onions. Not saying na hindi siya sasarap pag walang spring onions tsaka crispy garlic. Kasi ito, kuha ko dito sa gilid, Bro, walang toppings yan, bro. Wala. Ang sarap, di ba? Bro, mainit, bro, Warning lang, bro. It is there. It is there. Ang sarap. Diba? Bro, apiran mo ako. Kung ginagakali, Diba? Diba? Instant lugaw talaga. So, sa akin mas matagal lutuin ang bigas kaysa sa oatmeal. Ang tagal lutuin ang bigas. Siguro para makuha mo yung lapot na yon, sa kalahati 2 oras. Diba? Tapos babantayan mo pa yon kasi baka lumagkit, masunog, diba? Halika dito, bro. Ano na naman? Bro, ano bakit ganyan lang? Kahapon left day ako ngayon right day na. Okay. Damdam ko dito, bro. Di ba, mababa. Ano? Masarap, di ba? Hindi nga lasa na Na oatmeal. Bro, balik ka na dun, bro. Ito yung mga basic natin. Ito yung mga pinakamadadali. Ito yung pinaka low effort para makapagpasok kayo ng oatmeal sa buhay nyo, di ba? So, ngayon, pasok tayo sa medyo advanced ng konti pero hindi na rin naman masyadong bago. Bro, tira mo to. Tira mo yung oatmeal. Tatapon. Hindi. Kasi may ganyang properties ang oatmeal, pare. Tumitigas siya kapag lumamig ng konti, di ba? Para siyang cornstarch, para siyang mablangka. Kung may ganyang properties ang oatmeal, ibig sabihin, pwede siyang gawing pie. Gagawa tayo ng oatmeal pie na medyo, ewan ko, freestyle na lang tayo. Hey! LeBron James. Pwedeng baked,
pwedeng no bake, pero doon na lang tayo sa no bake, pare. Ito ano to? Typical na dessert lang na siguro magugustuhan ng anak-anak nyo. Pero hindi mo na kailangan sabihin sa kanilang healthy kasi hindi naman to lasang healthy. So, Graham dapat ang bibili namin. Kaso, sa lahat ng grocery at sa lahat ng palengke, walang mabiling Graham. So, ang gagamitin natin, eto, Biscop. Actually, kahit anong cookie naman o biscuit, pwede nyo gawin na crust. Dati nga, gumawa ko Bukayo Pie. Ang crust ko, Skyflakes. Pwede yun. Kasi matamis yung Bukayo, maalat yung Skyflakes. Pasok siya, di ba? Ang Biscop, meron siyang may spice blend siya. Kumaskas na, bro. Ayoko na, bro. Ayoko na. Hindi, may kakaibang amoy ang Biscop. May spice blend siya nakakaiba. Basta kahit anong cookie na may gusto nyo, pre, chocolate chip cookies, pwede nyo gawing crust. Walang problema doon. Anak na. Oy! Who's there? Oats. Oats who? Oats, I did it again. Ooh, baby, babe. Bro, ba't kumikihending ka, bro? Paborito ng nanay ko yan, bro. Tunaw lang tayo ng butter. Umaalis na tayo sa healthy territory. Kasi naniniwala ko na ang oats naman, hindi naman dapat siya relegated lang sa pagiging healthy na pagkain. Dapat as pagkain siya, as ingredient, di ba? Durugin natin to. Alam mo, ayokong ilakas Baka mabutas yung stainless, saka yung Sapakin, bro. hindi, bro. Bro, ba't di na lang ikaw yung sapakin ko, bro? Oy! Puro salita, bro. Oh! Bawal dito yan! Bro, tinuruan ako ng master ko na hindi gabitin ang lakas ko sa kasamaan. Butter. Dahan-dahan lang kasi baka matunaw yung plastic. Pwede nyo pa lagyan ng asukal to, pero kasi yung Biscop may tamis na naman siya. Lagyan natin dyan. Tapos, yan. Isiksik lang natin. Ngayon, etong oatmeal natin, sindihan natin yan. Titimplahan natin yan. Actually, ang original talaga namin ilalagay sana dyan, pumpkin. Tapos lalagyan namin ng pumpkin spice. Iba ang pumpkin sa pumpkin spice. If I'm not mistaken, pag sinabi mong pumpkin spice, wala naman talagang pumpkin. Yun yung usualing spice blend na nilalagay sa pumpkin. Kaso, nakalimutan ko magbawal ng pumpkin. So, pumpkin spice, tapos lalagyan na lang natin ng something just to show na kahit ano naman talaga pwede mo ilagay. Kasi ito na yung body, bro Ito na. Pag nandyan yung body, wala nang problema kahit anong ilagay mo dyan, di ba? Kahit gusto mo, lagyan mo ng mais yan, gawin mo talaga mahablang ka. Gagana yan, bro. Konting, sukal. Lumasa ba yun, bro? Lalasa. Bro, hindi naman siya pampaalat. Just to enhance the flavor of everything. Ay, asukal ba sabi ko? Sukal? Asin pala. May natirang butter pa dito. Sayang to Lagay na natin. Tama. Kasi technically, parang ref cake. So, kapag lumamig yan, lalamig din yung butter, titigas. Di maganda. Mas matigas, mas maganda. Ito pala, ano to? Rolled oats yung ginamit natin. Pero pasok na pasok dito ang instant. Tapos, saging na lang siguro ilagay natin. Imamash ko sana, pero para lang may chunks pa sa loob. Luwain na lang natin. Tapos, bro, meron tayong peanut butter dyan, di ba? Parang banana peanut butter. Hindi ko nalalagyan ng pumpkin spice, nagbago bigla isip ko. Parang banana peanut butter pie na lang, ganun. It just goes to show na, pwede talaga to, kahit ano. Pwede magbago isip mo sa kalagitnaan at okay lang siya. Yan natin dyan. Kung tutusin, ito yung pangkaraniwan na oatmeal na kinakain, Yung may saging, di ba? Ganyan. Hindi to na iba doon. Sadyang lang, iniba lang natin ang form. Kasi ganoon naman ang pagkain Iniiba lang natin yung form Parang sa pag-gym yan, dapat tama yung form mo, bro. Konting peanut butter, bro. Satisfying. Bago pala natin ilagay, para lang mas mabilis, bro, pakikuha nga ang tray. Palalamigin lang natin ng konti, para hindi masyadong matagal sa rep. Hindi mo nakikita to? Kasadangin mo ako, tama ba yung ginagawa ko? So, kuha tayo niyan. Ayan natin dyan. Medyo mainit-init pa siya, pero nabawasan na. Ang bango, bro, Amoy peanut botswa. Ayan na natin lahat to. Pag may natira dyan, kainin nyo, di ba? Yan. Sarado nyo para di nila kita. Tapos, lagyan natin ng toppings to. Bro, paabot naman ang ating walnuts. Ganyan na lang natin. Kasi sayang naman yung ating strength. Kamao mo lang, bro. Yes. Sayang nga yung kamao ko, hindi pala lisensyado. Balik na natin sa rep yan. Ayan. Mamaya natin kakainin kasabayan yung ating later oats. Tapos, ngayon, meron naman tayo basta, cut mo yan. Etong next na gagawin natin, simple-simple lang to, lumang recipe na rin, granola. Pero kasi, may dahilan kung bakit tayo gagawa nito. Pakita ko sa inyo. Mamaya. So, rolled oats, pare. Wala nang sukat-sukat. Galingan nyo na lang, mata-mata na lang. Ganun. Tapos kahit anong mani. Pine nuts, meron kami dito. Mga tira-tira, mga arit-arit. Tapos ito, walnuts. Hindi, wag to. Hindi. Pwede to. I-chop nyo pa. Kaso tinatamad akong mag-chop. Ayoko na magsuntukin, baka maging powder. Dikdikin na lang natin. Ayan. Dikdikin nyo, mabasag lang ng konti. Ayan dyan. Pwede butter, pero pwede rin coconut oil. Ayan dyan. Tapos pwede maple syrup, pero pwede rin honey. Bro, wala ka pang knock-knock, bro, Shit. Konting asin. Ang kailangan, bro, medyo, siya, mamasa-masa. Tapos, lagay natin sa isang baking tray na may parchment paper.
Kalat lang natin. Tapos, salang natin sa oven, 180 degrees Celsius. Hindi ko masabi yung gaano katagal eh. Kasi depende yan kung gaano kakapal yung pagkakalatag nyo sa granola nyo. Ako, kapag nagsimula na kayo may makitang konting browning tapos medyo tuyo-tuyo na siya ng konti, pwede na yan. Yan, medyo umaamoy-amoy na siya. Ang bango, di ba? Tsaka ito may browning na siya ng konti. Yan. Bango. Ngayon, pwede pa yan, kung isa-spread out nyo, mas matutusta siya. Yun yung ibang granola na, yung nakabalot na granola. Kaso mas gusto ko yung medyo chewy pa siya ng konti, hindi yung parang chichirya na siya sa lutong. Ngayon, may nakalimutan akong ilagay. Optional lang naman. Pati hindi, cinnamon. Nakalimutan ko ihalo sa mixerina. Pwede nyo pang ilagay dito yan. Tapos, okay na to actually, tapos palalamigin lang natin. Ito na siya, medyo malamig-lamig na ng konti. Mas titigas pa to ng konti kapag mas lumamig pa. Ay, sorry. Ang lakas mo kasi bro eh. Yun, no? Chunky granola, hindi siya yung isa-isang piraso. Kung gusto yung isa-isang piraso lang siya, yung parang oatmeal pa rin siya, pwede naman yun. Bawasan nyo lang yung honey tsaka yung mantika. Pero eto siya, pre. Sobrang chunky niya, no? Diba? Uy. Kung medyo malagit-lagit pa siya, kulang pa kasi sa tuyo, pre. Kulang pa sa lamig. Pero yun, no? Crunchy, diba? Tapos, lalagay nyo lang yan sa isang ganyan. Meron na kayong snack pang Netflix. Diba? Pag nanonood kayo. I'll be number 1 hater ng oatmeal yan. Pero okay sa ito. Bro, parang ganito yung binili natin sa ano, bro. Ay, yung nakapakete? Oo. So, eto, Bin, makakain mo to na parang snack. Oh, bro. Bro, pick up bro. Yeah. Bro, kuha ka, bro. Bro, healthy snack. Kuha ka. Yan. Bro. Ngayon, eto lang ba siya? Snack lang ba siya? Yun yung first level. Pero ang totoo niyan, kasi ako, talaga ako? Yogurt guy talaga ako. So, para lang mas maging, pero interesting ang iyong yogurt eating experience. Kuha ka ng yogurt mo. Ay, yan. Gusto ko malapot-lapot. Ay, oh. Sagyan mo niyan, no? Damihan mo. Ikaw namang gumawa niyan, Mura lang yan. Namig eh. Kapwa ko yun na mahilig sa yogurt. Hingi na nga ako eh. Diba? Alam ko. Pero kasi, na totoo lang hindi lahat may yogurt. Hindi lahat nagtatago ng yogurt. Pero lahat ng tao, nagsiserial. Ay! Cereal na rin yan, pre. Lagay mo dyan. Tapos lagyan mo ng gatas. Yan ang pinaka-healthy na cereal na pwede mong gawin. Ngayon, pwede ka kasing maglagay ng dyan. Pag nagtingin ka ng mga recipe sa internet, pwede ka maglagay ng dried fruits dyan. Hindi dun sa luto kasi masusunog yun. Dried na yun Bro! What the bro? Pero ako, ang gusto ko kasi dried fruits, ilalagay mo na lang na ganyan. Yan. How about fresh fruits, bro? Pwede rin. Di ba? Pwede. Pwede mong hiwaan ng saging. Kaso yung saging natin, ubos na. Ito lang, ubos. Nung paglalagay ng fresh fruits, sa inyo na lang yan. Depende na lang yan. Pero yung gatas at granola, yan ang pinaka-healthy at murang cereal na pwede mong gawin, di ba? Tama. Kami nila Rani, hindi kami pinalaki na may cereal culture. Kapag may cereal dyan, pag dumating sa hapon yan, ubos na sa gabi yan. Pinapapak namin, tinatato namin yan na chichirya. Oo, ganon. Kung kayo ay may cereal culture sa bahay, pwede nyong gawin niyang bagay na yan, di ba? Grabe, ang social. Hindi kasi ako naniniwala na kapag gusto mo magpaka-healthy, dapat hindi masarap yung mga kinakain mo. Dapat masarap pa rin, di ba? Konting effort lang. Kapag gumawa ka ng granola, pre, hihingi na oras sa'yo niyan, once every siguro 2 weeks, ay what? 15 minutes, 20 minutes lang? Di ba? Napakadali. Pero eto na pare, ang ating homemade granola cereal na napaka-social, di ba? Mukha naman siyang masarap, mukha rin siyang healthy, pero paano natin malalaman yan? Take man na natin yan, pero bago yan, Jerome, so ka muna. Konti lang. Mukhang healthy pero hindi ka mukhang tinipid, di ba? Ang festive pa rin na itsura. The perfect bite. Parang di ko sinainuray Ano? Grabe! Alam mo, isa pang maganda dito. Ano siya? Hindi siya tulad ng cereal na kapag nabasa, malabsa na. Tignan mo yung ginagawa ng dalawa. Yun, pinapapak yung granola na nakadikit sa parchment paper, di ba? Kasi masarap talaga siya, pre. Hindi ko lang gusto rito. Hindi malamig yung gatas namin. Tikman nyo muna bago ko i-modify. Bim, may natin ng mangga, ha? Bro. Wow! Mainit nga bro! Mainit, bro! Pero kamusta sa'yo? Sarap ng mangga, bro. Siyempre, mangga yan. Pero ang tinaturo ko yung overall dish, bro. Sarap ng mangga bro! Ito ay talagang oatmeal forward na tong bagay ito. Hindi natin tinatago yung oatmeal niya. Talagang nandun siya, di ba? Siya talaga. Texture-wise, kamusta sa'yo? Okay siya sa'yo. Ito, hindi to bago, Ilang hundreds of years na tong ginagawa sa ibang bansa. Ang ginagawa talaga namin sa hotel dati na overnight oats ay yung muesli. Yun talaga yung ginagawa namin. Patikin mo dyan. Patikin mo.
yan. naman ito, bro. Kung kayo gusto nyo pang magdagdag dito ng honey o asukal, nasa sa inyo na yan. Pero eto in itself, masarap siya. Paano mo nila masasabing masarap? Si Alvin kinain. Maarte yan, par, ha? Nalagyan ko to ng yogurt. Yun, para may konting excitement ba? Pwede mo haluin, aasimin mo sa bawah, o pwede para toppings na siya. Legit, pre. Yung thought lang na pwede pala akong gumawa ng sarili kong healthy na cereal sa bahay. Kasi hindi dapat, alam ko yun, dapat you have to go out of your way to become healthy. Pero pwede ka maghanap ng mga bagay-bagay na pwede mong ipasok sa buhay mo, sa routine mo. Hindi masyadong mababago yung buhay mo in terms of putting in the effort. Pero ang laki ng epekto sa'yo. Tulad dito, kakain ka na rin na sa umaga, imbis na magsangag ka, eto na lang, di ba? Oo, I-guess ko, masarap pa sinangag, masarap pa ang kanin, di ba? Pero you're making healthier choices, di ba? Eto healthy. Yung susunod na gagawin natin, this strikes the perfect balance sa marami aspeto. Healthy, indulgent, pero at the same time, madali, pare. Gawin na natin to. Alam natin na nag-exist na ang oatmeal cookies. Yes, bro. Hindi ganoon ang gagawin natin. Ang oatmeal cookies kasi, gumagawa ako ng oatmeal cookies. Di ba? Naalala mo ba, matagal na ako huling gumawa nun eh. Gusto mo ba yung oatmeal cookies ko? Sakto lang, bro. Kasi mas gusto mo yung normal na chocolate chip bro. cookies na ginagawa ko. Ang paggawa kasi ng ng oatmeal cookies, marami iba't ibang recipe, pero humanap ka ng sarili mong cookie recipe, dagdagan mo ng oatmeal, gagana yon. Walang problema yun. Pero hindi ganoon ang gagawin natin. Bagkus para tong oatmeal cookie na puro oatmeal, pero hindi talaga siya cookie, hindi rin siya cake. Hindi ko masabi kung ano. Oy! Ay! Alam ko yan! Alam ko yan! Yan ang comment of the day! Sino ba yung comment na yan? Nangangati yung biceps ko eh. Galing kay Paul Mateo, 8507. Ay, si Paul Mateo! Ito yung galing sa TP Fair vlog natin. Mas bad trip ako kay Amity Ninong Rai. Oh! Day 3 kami pumunta ng asawa ko andyan. Kayo lahat siya wala, nagtatae daw. Sabi niya yan at George. Asa na mustisya, sige. Actually, hindi na si Ami tatay nun. Pati si Habon. Sige. Ano yung tunay na comment of the day? Ito ang comment. At Christian Tayag, 5231. Ninong, hilig kong i-binge watch mga vlogs mo every Thursday habang nagbabalat ng pugo para sa tinda namin. Oh! Maraming salamat sa mga vlogs mo. Marami akong natutunan sa pagluluto. God bless, Ninong. Heart at heart. Una sa lahat, saan ka nakalocate? Baka madaanan natin. Yun. Oo, baka madaanan natin yan. Ay, comment mo sa vlog na to kung saan ka nakalocate, bisitahin namin. Kung madadaanan natin, di ba? Oo. Maraming salamat sa pagsama mo sa amin sa pagtatrabaho, di ba? I'm sure hindi lang naman ikaw. Marami rin dyan na gumagawa ng trabaho. Kung ano man yung trabaho nyo. Nagmamasa. Nagbabantay ng bangko. Yun nga, maraming salamat sa'yo, pare, kung sinasama nyo kami sa pang-araw-araw nyong aktibidades. Kung yan man ay ang pagbabayo ng palay, o pagtitik-tik ng tiles, o pagbibistay ng buhangin, o kahit sa pag-aaral lang. Maraming salamat. O paghugas ng pinggan. Maraming nanonood sa atin naghugas ng pinggan. Kasi kakakain lang nila. Kasi nagugutom sila eh. Anyway, maraming salamat, pare. Proceed na tayo sa ating recipe. Pwede yung gawin gamit ng rolled oats or instant oats. Pero paghaluin natin. Kasi baka, sa totoo lang ha, dito sa bahay, minsan may mga instant oats, pero ako pag nakita ko instant oats, hindi ko na agad kinakain. So ano nangyari? Mapabili pa. Minsan kasi nagkakamali. Akala kasi ng ibang tao, ang oatmeal ay oatmeal lang. Diba? So kung meron kayo instant oats sa bahay na ayaw nyo nang gamitin, dito pwede nyo gamitin yon. Pero lagay pa rin tayo ng rolled oats. Again, pwedeng puro instant oats lang. Instant oats. Wala na sukat-sukat, pre. Butter. Konti lang din. Huwag masyado marami. Yogurt. Kaya lang ako maglalagay ng yogurt kasi gusto ko ng yogurt. Pero pwede namang puro gatas lang. Pero kapag gatas, kailangan yung ibabad siya ng konti. Kasi mas malapot tong yogurt na to eh. Oh. Kailangan siya ibabad ng konti para ma-absorb pa nung oatmeal yung liquid. Honey. Yan. Depende na sa inyo yan. To taste na lang. Chocolate chips. Kahit anong chocolate chips na meron kayo. Etong amin, Hershey. Haluan natin dyan. Konti lang. Saluin natin. Hindi nyo kailangan ma-pressure dito sa recipe niya, pare. Oatmeal lang yan, di ba? Kuha kayo ng ramekin. Lagay natin yan, Dayan. Tapos kuha pa tayo ng konting chocolate chips. Display lang. Yan, dyan. Sa taas, pre. Salang natin ngayon sa oven to, 180 degrees Celsius. Depende eh. Pag medyo maliit na yung sinalang nyo, 15 minutes siguro. Pag medyo malaki, kasi pwede mong isalang ito ng malaki. Basta kailangan lang to, medyo may browning na sa taas. Tapos medyo parang solid na siya ng konti, parang custard na siya. So yun, balikan nyo ako mamaya, bro. Magbubuhat muna ako. Habang nakasalang yung nakasalang natin, tikman na natin yung later oats natin, pre. Ngayon, tiran nyo, naging stiff siya, tumigas siya. Madaling i-adjust yan. Dagdagan nyo lang ng gata, diba? Kung gusto nyo. Pero,
ang paglagay ng gatas o yogurt, dito na. Ganyan dyan. So ako parang gusto kong sabuan pa ng konti. Dadagdagan ko pa ng yogurt, pre. Alam mo, etong pagkain na to, mahalaga sa akin. Kasi, eto yung bagay na pinupuslit ni mama sa ospital dati. Nung nasunog yung mukha ko. Nasunog yung mukha ko, alam ni mamang gustong gusto ko to. So, this was way back 2017. Pinupuslit ni mama to. Tapos, kinakain ko, patago sa mga doktor, tsaka sa Kabawal mga daw nurse. yan? Hindi, ang kakainin ko lang kasi yung nandun. Sukat kasi. Tapos nagtataka sila, bakit ganito daw yung stats ko? Parang ganon. Awa ng Diyos, buhay pa rin naman tayo. Matagal to ng matagal-tagal sa ref. Siguro nga, yun nga, to sabi ko, 3 araw, di ba? So, 3 araw ka hindi gagawa ng breakfast. Perfect talaga to sa mga young professionals na mag-isa sa condo, ganyan. Oh, kung gusto yung garnishan nyo. Kung ayaw nyo, di ba? Pero, para lang maganda sa picture, garnishan na. Yan natin ang... Yan. At eto na, pare, ang ating overnight oats or later oats, pare. Nasa totoo lang, pwede yung pandagdagan ng kung ano-ano. Pero teka nga, dadagdagan ko ng kung ano-ano. Eto na pare, ang ating overnight oats or later oats pare. Na mukha namang masarap at talagang napakadali lang kasi naghalo-halo ka lang talaga. Meron ka ng healthy na breakfast. Mukha naman siya masarap pero masarap kaya? Tikman na natin yan, Jerome, pero bago yan, slow mo muna, konti lang. The perfect bite mo. Healthy. Okay, ganito. Pagka ganito yun siyang ginawa, malambot siya. In a way, nakakaiba kung paano malambot yung oatmeal na niluto. Yung level ng tamis ito, tsaka asim, enough para sa akin. Gusto ko kasi ipatingin kay Alvin, pero pag pinatingin mo kay Alvin, kailangan kong tamisan ng konti. Pero hindi. Bin, huwag ka muna mag-comment sa flavor kasi baka masyado matabang to para sa'yo. Pero mag-comment ka sa texture. Maasim. Gusto ko yun. Texture, kamusta sa'yo? Kung tatamis pa to ng konti, kakainin mo to. Okay lang siya. Okay lang. Hindi siya katulad ng lugaw kanina na masarap. Dito nag-shine talaga yung properties saka yung yung texture, yung characteristics ng oatmeal dito. Which can be good. Kung gusto mo yun, tulad ko. Which can be bad. Kung katulad ka ni Alvin. Pag kinain mo to, pre, busog ka rito hanggang lunch. Hindi ka mabibitin dito. Oo, mabigat to, pre. Mabigat to. Tsaka packed with nutrients, pare. Like, yung mga prutas talaga yung nilagay natin yan. Fresh, dried, di ba? Kompleto, pare. Actually, ito, goods talaga sa akin to. Pero again, this is not for everyone. Pero kung meron kang oatmeal, meron kang gatas, ito yung pinakamadaling gawin. Hindi ka magbubukas ng kalan, pare. Goods to. Ngayon, tikman naman natin yung ating oatmeal pie. Oh, pre, solid. Solid siya. Tabuo siya, hindi na siya masabaw. Diba? Loosen lang natin ng konti yung gilid para sa M&M. Sir, 2025 na. Iba naman. Oh. Ang ganda. Diba? Diba kasi naglalagay ng whipped cream? Sa taas. Oo. Kaso, ewan ko kung nagpapaka-healthy kayo, kung ayaw nyo, wala nang problema. Pero yogurt, pwede yung lagyan. Yun. Ito na, pare, ang ating oatmeal pie. Na masaya akong nabuo siya. Mukha naman siyang maganda. Ayan Ay, sorry pala. Hindi pala ako pogi. Macho pala ako. Paano? Pero paano natin malalaman kung masarap yan? Tikman na natin yan. Pero bago yan, Jerome, soma ka muna. Konti lang. The perfect bite. Good daw. Okay. Hindi bagay yung yogurt. Kasi ito nga pala ay banana peanut butter. At masyadong maasim yung yogurt. Hindi, wag tikman mo na. Oh, sir! Yun. Tikman natin. Walang yogurt. Pero dito, kailangan mong ihalo siya doon sa biskop. Ang sarap ng biskop na crust. Diba? Tsaka nagbibigay ng texture. Nandun na yung tamis. Pag pinangyayama mo siya. Nang agaw pa. Na iniisip ko may katulad siya. Para siyang nilupak. Para siyang nilupak na malamig. Halika dito, kupal. Sorry, ginoong kupal pala. Masakit ba to pag hinila ko? Naka-right, Okay, di ba? Bagay ba marmalade dyan? Di ba? Hindi bagay. Okay na. Hindi bagay yung asim eh. Whipped cream? Oh, whipped cream. Yun nga. Pwede naman yun. Mas okay nga ang whipped cream. Or vanilla ice cream. Baka masyado na matamis para dito eh. Di ba? Halika dito. Kakatapos mo lang maglugaw, mag-dessert ka. Nasunod sa kanyang Yung crust. Masarap yung crust, no? Bagay yung crust actually. Lalo pag yung sa ilalim. Oh, yun yung crust. Yung crust. Kailangan yung crust. Kailangan kasi yung balanse ng crust. Okay. Andun yung
Simple yung pahit. Andun yung flavor na, dito ka muna. Bro, dito ka muna. Andun yung flavor ng banana. Andun yung flavor ng peanut butter. Pero, kamusta sa'yo yung texture? Okay, bro. Okay siya yung texture. Yung contrast niya between dun sa palaman, tsaka yung biscoff. Masarap yung biscoff. bro. First time ko ginamit yung biscoff na crust, Masarap siya, ha? Diba kaya favorite ko yan eh. Masarap naman talaga siya. Baka ma-weirdohan lang kayo ng konti sa texture. Teka lang, kinabahan ako. Yung internal alarm ko, Eto na siya, tingnan nyo, pre. Tingnan nyo yung tsura. Ang ganda. Diba? Okay na tayo dito. Saktong-sakto, diba? So, tikman na natin to, pare. Teka lang, ha? Ilalagay ko to dito, mapapaso yung chopping board natin, eh. Hindi na movie, ang ganda, oh. Tsaka mukha siyang tinapay talaga. The perfect bite. Ano ka, may sakit? Yung taas niya, tostadong cake. Yung gitna niya, parang pudding. Bro. Ganyan pa talaga. Ganyan dito. Ako nakahawak, bro. Bro, may sinigang mix yung ano, bro. Bro, spot kita. Ano masasabi mo? Parang siyang molten lava cake. Medyo, ewan ko. Ikaw, ano masasabi mo? Para siyang cookies na basa pa yun. Cookies na basa. Tama nga, no? Sabagay. Hindi na basa na ng ulan, no? Iba, yung parang Medyo hilaw. moist, chewy. Moist na chewy na cookies. Para mas maintindihan ng mga inaanak natin dyan. Yan. Tinan nyo. Parang talaga siyang tinapay na moist. Ito. Yan. Sa camera to, may kita nyo dito. Diba? Tapos, yung taas kasi, Patosta. parang labas ng banana bread. Ay po, pag ito pala, nilagyan natin ng saging, parang banana bread na siya. Tama. Oo. Ako usually hindi bagay para sa akin ng yogurt tsaka chocolate. Pero halos di mo malasahan yung yogurt dito. So, feeling ko, kung wala kang yogurt sa bahay, pwedeng puro gatas na lang, di ba? Amity ka dito. Si Amity kasi mahilig sa matamis to, eh. Pero kasi, okay lang, kasi kumakain ng gulay si Amity. Okay, di ba? Mainit lang. Kamusta yung gitna niya? Moist na... Hindi, explain mo kasi may mga moist na... Pre, pag ang Spanish bread, nilublob ko sa tubig, moist na rin yun. Pero hindi masarap yun. Eto. Ang description ni Kuya Alvin. Gaya-gaya ang puta. Hindi, ganun, parang ganun nga. Hanap tayo ng tulong ng ibang professional. Jin, hindi ka dito! Ang init eh. Hindi. Parang ang hangin niya. Pero wala tayong nilagay na leavening agent dito. Parang ang hangin siya. Hindi siya dense. Hindi siya dense. Parang lighter version ng chocolate chip cookie dough. Matinapay siya in such a way na para siyang moist muffin. Pero wala tayong nilagay na baking powder, baking soda, Hindi siya super yeast. pack. Hindi siya super pack. Ang galing nito. Sobrang dali. Nakagawa ka ng walang harina na tinapay. Wala siyang harina, pre. Wala siyang harina. Ang galing nito. Sobrang amazing nitong bagay na to. Dapat matry nyo to. Sana nag-enjoy kayo sa lahat ng ginawa natin. Pero bago tayo magtapos, gusto ko lang sabihin, doon sa ginawa nating huli, yung parang cookie, kung ano yung lasa ng honey na gagamitin nyo, kasi may lasa yung mga honey eh. Mag-i-impart din siya ng lasa doon sa pinaka-dish itself. So kung yung honey nyo, medyo maasim-asim, may mga honey kasi maasim-asim eh. Magiging ganun, yung lasa. May mabulaklak. Kung gusto nyo gumamit ng asukal na lang, kung hindi naman health reason sa ano nyo, well, technically speaking, kung sa pagkakaalam ko, kung sa pag-spike ng blood sugar pinag-uusapan natin, kung glucose levels, hindi naman naiiba ang honey, tsaka asukal, di ba? Kung hindi naman masyadong concern sa inyo yun, at mas importante sa inyo, yung pag-i-intake ng added fiber o ng oatmeal itself, asukal ang gamitin nyo, di ba? Or monk fruit na wala masyado ini-impart na flavor kasi parang hindi talaga bagay yung maasim sa tsokolate. So yun nga mga inaanak, maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo dito. Ako nag-enjoy talaga and good luck sa New Year's resolution nyo, kung yun man ang New Year's resolution nyo, kasi ako na-achieve ko na agad. Na-achieve na agad? Oo! Ito na ang final form ko. Ito na yun. I-maintain ko na lang to. You know? Ayun na, yun yung back. Grabe, parang Jollibee lang yung back. Sabay. Ito yung develop. Ito na kasi yung mga na-develop kong skills. Ano yung mga ginagawa ni Terry Crews? Tignan nyo to. Yung kabila. Hindi talaga eh. Yun lang talaga. Yun ang left day. So yun nga mga inaanak, sana nag-enjoy kayo sa episode to. Kung gusto nyo pang manood ng mga episode, ayan, click nyo lang dyan. I love you mga inaanak.